Hey, what's up sa inyo lahat mga tol? Welcome ulit sa ating panibagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So makikisali tayo no sa talakayan no about dito sa West Philippine Sea. Ang sabi ni Attorney Lambino, senatorial candidate ng PDP Laban o ito isa sa mga Duterte team, mga kapatid no, ang West Philippine Sea hindi daw dapat pag-awayan ng Pilipinas at China. Sa totoo lang, no? Sabi rito sa title yan, no? West Philippine Sea hindi dapat pag-awayan ng Pilipinas at China. Sabi rito, hindi naman tayo magkaaway. In fact, napakalaki ng ating trade relations, cultural relations, people-to-people exchange relation with China. Sisirain ba natin yon? Dahil sa West Philippine Sea. Sabi rito, nanindigan si senatorial candidate Attorney Raul Lambino at hindi dapat makipag-away sa China pagdating sa West Philippine Sea dahil malalim na ang relasyon ng Pilipinas dito. Dito pa lang mga kapatid sa description gusto ko na agad magbigay ng komento, no? Mga tol, dahil unang-una, hindi naman talaga tayo nakikipag-away sa China. In fact, tayo nga ang inaaway ng China. 'Di ba? Ang kaya nga lang natin gawin mga tol no sa kabila ng patuloy na pangharas ng China, pag-water cannon sa atin, pagtutok ng laser, pagmamaneuver nila ng eroplano nitong nakaraan, 'di ba, helicopter na inilalagay sa kapahamakan yung ating piloto, yung mga sakay ng eroplano natin. Ang tanging ginagawa lang natin diplomatic protest, yun ba ay pakikipag-away sa kanila? Totoo mga kapatid na napakalaki ng ating trade relations dito sa China mga tol. Pero nakalagay dito, sisirain ba natin yun? Hindi tayo ang sumisira nun mga tol. In fact mga kapatid, ang nakikita nga nating sumisira nun, mismong China. Bakit? Sila yung gumagawa ng marahas na mga galawan dito sa West Philippine Sea. Sila yung hindi rumirespeto sa mga rules and regulations sa karagatan at sa himpapawid sa pamamagitan ng kanilang mga dangerous maneuver na inilalagay nila sa panganib yung ibang mga sakay ng kabilang eroplano, katulad halimbawa nitong nakaraan nga lang. Piloto at saka yung mga sakay ng BFAR na eroplano mga tol. Kung biglang magkabanggaan at bumagsak ang eroplano natin, 'di ba? Sino may kasalanan nun? 'Di ba? So sa totoo lang mga tol, hindi tayo nakikipag-away sa China. Hindi naman kasi pakikipag-away yung iginigiit mo, yung karapatan mo sa karagatan mga tol. Anyway, panoorin natin to mula rito sa 1PH. No? Sinagot pa lamang natin yung nakalagay doon sa may description. No, ito ay senatorial candidate o panlaban no ni PDP ni pangalan nito ni dating Pangulong Duterte. Mga tol, panlaban siya ni dating Pangulong Duterte. Alright? So kung isa siya sa mga susuportahan nyo bilang senador, ibig sabihin yan mga kapatid, Team Duterte kayo. Ganun lang naman yun di ba? So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Napakamalalim na usapin niyang issue tungkol dyan sa West Philippine Sea. No? Remember, we are celebrating this year yung anniversary ng Philippines-China relations. The diplomatic relations was established sometime June 9 of 1975. So we are going to have 50 years. 50 years na po tayo na magkaibigan sa China. Hindi lang. Doon lang nagsimula yung relation na yon. Pero matagal na natin kasama China rito. Panahon pa ng mga Kastila, nandito na sila. Hindi naman tayo magkaaway, hindi naman tayo magkalaban, hindi naman tayo nagigera. In fact, napakalaki ng ating trade relations, cultural relations, people-to-people exchange relations with China. Sisirain ba natin yon na napakalaki? More than $60 billion yung ating trade relations with China. Every year yan. Parang mga tol, meron kang kaibigan, best friend mo since elementary. No? Tapos ngayon lumaki na kayo, yung property mo, sinasabi niya kanila. No? Kahit nasa iyo titulo. Diba? Pero sinasabi niya, meron kaming historical rights dyan historical claim. Sasabihin mo ba sa sarili mo, sisirain ko ba yung relasyon ko rito sa kaibigan ko? Well, mga kapatid, yun lang naman ay aking opinion. No? Kahayaan ba natin yun na mawala dahil dyan sa usapin sa West Philippine Sea? Mm-hmm. First, I will tell you, I recognize that we own the West Philippine Sea and there is a West Philippine Sea. Kasi, ano na yan nag-issue ng executive order si dating Pangulong Benigno Aquino
the 3rd. No? At meron ng batas na dalawa na pinasa ng Kongreso ng Pilipinas. At iyan ay internal law, domestic law. As far as the Philippines is concerned, merong West Philippine Sea. Good. You cannot deny that fact anymore. But Magagalit sa'yo si ano yan, si Attorney Marcoleta, sige, Congressman Marcoleta. if you go outside the Philippines, beyond our jurisdiction, walang West Philippine Sea. What is recorded is South China Sea. Andyan yan sa United Nations, andyan lahat sa mga mapang ginagamit ng mga navigators, piloto, barko, walang West Philippine Sea, only South China Sea. It doesn't mean that if you are going to see South China Sea, ay hindi na natin ari. Pag-aari pa rin natin yung exclusive economic zone pursuant to UNCLOS. Good. And pursuant to the arbitral tribunal ruling of 2016. Remember that particular ruling came out mga July of 2016. Kakaupo pa lang ni Pangulong Digong Duterte. July 2016, kakaupo pa lang ni Digong, okay? And October 18 to 21, kung hindi ako nagkakamali, June, July, August, September, October. So mga 3 months na siyang nakaupo. nagkaroon ng state visit si Presidente Duterte sa China. The very first countries that he visited were, nauna, Indonesia, if I'm not mistaken. Second was Brunei. Then third, China. At doon sa state visit ni Presidente Digong, hawak-hawak niya yung ruling ng arbitral Wow. tribunal. At nung nag-meeting silang dalawa ni President Xi Jinping, pinakita niya yon. 3 months pa lang kasi siya nun eh. Di ba unang attempt niya ipakita sa China, oy, meron kaming arbitral ruling, oh. This is ours. Sabi ni President Digong doon. Ano nangyari? And Scarborough Shoal, sinabi niya, is the traditional fishing ground of Filipinos thousands of years ago. Okay, i-note natin, no, 3 months nung maupo si President Duterte, nag-state visit siya sa China. Dala-dala daw niya, sabi rito ni Attorney Raul Lambino, senatorial candidate, PDP laban. Dala-dala niya yung ating arbitral ruling, mga tol. Dala-dala daw niya. Pinakita niya kay Xi Jinping. Amin yan. 3 months pa lang siya nakaupo nyon. So first time niyang mamit no, si Xi Jinping. So dito ipinakita ni dating Pangulong Duterte yung kanyang, alam mo yun, tapang, no? Hindi siyempre yung China, sasabihin nila naman yung kanilang posisyon, hindi namin nire-recognize yan. So, they are going to say that kasi yun naman ang kanilang national interest sa China yun eh. In the same manner, si President Digong and the cabinet members, led by Foreign Secretary at that time, Jun Yasay, and National Security Advisor John Esperon, they were there. Talagang sinabi ni Presidente Duterte, pero siyempre, pag nakikipag-usap pa, state-to-state visit, at sinabi ng China na hindi namin nire-recognize yan, hindi na pwedeng ipagpilitan mo, kundi walk out na yon. Magkakaroon ng diplomatic fiasco. So, pinag-usapan, maraming mga napag-usapan. At sa mga panahon ng presidente, si President Digong, wala tayong nabalitaan binobomba ng China, yung mga fishermen natin. Wait lang so natin mga tol, 3 months kasi July 2016, mga kapatid, lumabas yung 2016 arbitral ruling. Tapos October daw, nag-state visit si dating Pangulong Duterte sa China. Dala-dala niya yung 2016 arbitral ruling. No? Ipinakita niya daw kay Xi Jinping. Pero hindi siya ni-recognize ni Xi Jinping yung arbitral ruling na yon, mga tol. Pagkatapos nun, bakit ganun na nangyari? Eto na. So panoorin natin mga kapatid mula rito sa PhilStar. Just a piece of paper, Duterte says, he will throw away Philippines arbitral win versus China, mga tol. Panoorin natin tong bahaging video na to. Doon na barko, China na. Wala na tayo. Yun ang history. Tapos nag-file sila ng kaso, nanalo tayo. Yung papel, sa totoong buhay, between nations, yung papel, wala yan. Kung sino yung tigas, United States, Britain, pagka ginusto nilang ganyan, tayo, nanalo. Ngayon, pagdating ko, ang barko nandyan sa West Philippine Sea, China boat, ship, tayo wala na.
Tapos sabi nila, itong papel na sa kaso nanalo tayo, ipursu mo. Pinursu ko. Walang nangyari. Sabi, actually, sa usapang bugoy, sabihin ko sa iyo, bigay mo sa akin, sabihin ko, putang ina, papel lang yan. Itatapon ko yan sa wastebasket. So pinurso niya mga tol. Sabi nga kanina ni Atty. Lambino, dala-dala yan ni dating Pangulong Duterte sa China mga tol. Pinakita niya kay Xi Jinping, wala daw nangyari. Ayun, sinuko na lang niya, itatapon na lang niya sa basurahan. Sabi rito mga tol, eto kay Jay Batombakal, the Philippines and the South China Sea Arbitration Award, External Appeasement and Internal Dissension, since taking office in 2016, Philippine President Duterte has downplayed the South China Sea Arbitration Award in the hope of gaining China's infrastructure and financial offerings. No? May in gaining China's infrastructure and financial offering. Siyempre, build noong mga panahon na yun. Kailangan niya mga kapatid ng tulong. This hope has so far remained unfulfilled. Sabing ganun mga tol. Eto. Yan o. Since he took office in 2016, Duterte had taken a marked client list approach towards China in the hope that Beijing would reciprocate with infrastructure and financial boons. In the aftermath of a soft landing Duterte orchestrated for China upon the promulgation of the award, Philippines-China relations on the South China Sea had a veritable honeymoon soon after Duterte visited China in late 2016 and came home with 24 billion US dollar worth of pledge in infrastructure and business deals. So nagpunta siya sa China mga tol, sabing gano'n ni Atty. Lambino, ay ipinakita ni Duterte, ni dating Pangulong Duterte, yung arbitral award. Amin yan, di ba? Sabing gano'n, dala-dala daw niya eh. Pag uwi, mga tol, eto na, meron na siyang daladalan 24 billion US dollars worth of pledges. Pledge pa lang to mga tol ha. Pledge, pangako yon, sabing ganun. Infrastructure and business deals. Tanong, natupad ba tong 24 billion na yan? Hindi rin naman eh. Hindi rin naman eh. At ang sabi na nga yun dito, iyang papel sa totoong buhay between nations, iyang papel wala yan. Sabing ganun ni Duterte. Kung sino yung tigas, United States, Britain, yan, pag ginusto nila ganyan gawin. Tayo nanalo ngayon, pagdating ko ang barko nandyan sa West Philippine Sea, sabing gano'n, pag upo niya, andyan na yung mga barko ng China sa West Philippine Sea. Kasi nga mga tol, sinakop na ng China eh. Yung mula noong 2012, nagkaroon ng halos 3 buwan na stand-off dito sa may Scarborough Shoal. No, napilitan na lang tayo umatras eh. Tayo wala na, sabing gano'n. Duterte said in a recorded speech aired Wednesday night. That paper in reality between nations, the paper's nothing, sabing gano'n mga tol. So wala, sabing gano'n mga kapatid. Ngayon, eto na, ituloy natin ito mga pahayag ni Atty. Lambino. At sa mga panahon ng presidente, si President Digong, wala tayong nabalitaan binobomba ng China yung mga fishermen natin. Wala tayong nabalitaan binobomba yung mga Coast Guard natin. Kasi nga, hindi na iginiit ni President Digong dati yung arbitral ruling, di ba? Hindi na niya iginiit mga tol. Kaya nga katulad ng pinanood natin galing mismo kay dating Pangulong Duterte, pinurso niya. Pero walang nangyari. So nagbago na siya ngayon mga tol. Sinabi niya, it's just a piece of paper. Wala yan, papel lang yan. So, paano nga naman tayo bobombahin mga tol? O wag niyo namang sabihin na dati nakakapasok tayo sa Ayungin Shoal. Tapos nagpalit lang ng presidente, biglang hindi na pwede. Dati naglalayag tayo sa West Philippine Sea, hindi tayo wina-water cannon. Tapos nung nagpalit na ng presidente, biglang wina-water cannon na tayo. 'Di ba? Merong policy na nagbago. 'Yun ang dapat nating malaman. Kaya nga ganun ang ginagawa ng China kasi may nagbago. 'Di ba? Kung nanatili ang Pilipinas doon sa ginagawa dati ni dating Pangulong Duterte, kung ano man 'yon, na baka naging sunod-sunuran tayo sa mga gusto ng China, malamang hindi talaga tayo mawawater cannon. Kung hindi natin ipinurso, kung hindi natin iginiit yung 2016 arbitral ruling natin, malamang hindi tayo nawawater cannon diyan. Ang problema kasi, itong bagong Pangulo natin, mga tol, matigas ang ulo.
Iginigiit niya yung karapatan natin, mga kapatid. Sa tingin nyo ba mali yun? Mali bang igiit natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea? Mali ba yung igiit natin yung karapatan nating maglayag dito sa West Philippine Sea at makapangisda yung mga mamamayan, mga mangingisda nating kababayan? Yun ba ay pakikipag-away sa China? Yun lang naman ay katanungan, no? Tuloy natin. Wala. No? Pero hindi po pinamigay ng Pilipinas o ni President Digong yung West Philippine Sea sa China. Yung mga propaganda na yan, pinalaki ng Western media, ng Anglo-Saxon media, from Europe in particular, and from the United States, lalong-lalo na nung panahon ni President Obama at ni President Biden. Okay, Sila so ang gumawa niyan. Ibig sabihin nun, ano ang reason? This is for the interest of big powers. Dalawang hegemon yan eh. O sabihin na nga natin mga tol, pinalaki daw ni Obama at saka ni Biden. Okay, so yung mga actual video na napapanood natin na wina-water cannon tayo ng China ay pinapalaki lang to ng Amerika. Pero kung titignan natin, hindi naman siya big issue. Ganun ba yun? Nagsimula kasi bago yung mga water cannon mga tol, nagsimula yan. Yung tinutukan tayo ng laser ng China. Doon nagsimula yan eh. Tapos sumunod na yan mga tol, yung mga pang-aharang nila every time na meron tayo resupply mission. Tapos sunod-sunod na yun mga tol. Napakarami ng hinaing diplomatic protest ng administrasyong Marcos mga tol. Mula nung maupo nga si Marcos eh. Napakarami na ng diplomatic protest. So ito ay kasalanan ng Amerika. Ganun ba yun mga tol? No? Yung pagbomba sa atin ng water cannon ng China. Ito ay dahil sa Amerika. Yun ba ang dapat nating unawain? China at saka ang Amerika. Tayo ngayon dito ay kung ano-ano yung mga sinusubo sa atin ng mga hegemon ng China, hegemon ng US, tayo ngayon ang pinagbabanggaan nila. Ako, I constantly visit China. I talk to a lot of Chinese leaders. At sinasabi ko yung position natin dito. Sabi ko, kaming Pilipino, we are going to fight for the West Philippine Sea because we have bases in international law, the UNCLOS, at the same time yung arbitral tribunal. Pero sabi ko, naman dito sa ating mga taga-Department of Foreign Affairs, dapat kayo ang nagsasalita. Kayo dapat ang nagsasabi. You are in the forefront of our foreign policy after the President has spoken kung ano yung kanyang programa sa foreign policy. Kayo dapat ang nagsasalita. Ang problema, salita ng salita sa atin eh. Yung military, yung Coast Guard, yung Department of Defense. Di ang tingin tuloy ng China sa atin, eh, gusto niyo na bang gera? Digmaan? pero Hindi sir, maganda yun. Alam nyo mga tol, ito lang naman siguro karapatan din naman ng Coast Guard magsalita kasi sila yung first hand na nakakaranas ng mga pangaharas. Sila yung nakakaranas mga tol ng mga panggigipit, mga pagbangga. So 'di ba, sila yung unang-una talagang magkukwento kung ano yung naranasan nila. Sila yung may dala-dala ng mga kamera para hindi lang basta kwento yung dadalhin nila sa atin. Meron silang ebidensya. Mahirap kasi mga tol yung bigla magpapa-press conference ang Coast Guard, no? Naglalayag kami, bigla na lang kaming winater cannon ng China. Naglalayag kami, bigla na lang kaming binangga at hinarang ng China. Asan ang pruweba? Wala kaming video. Basta hinarang kami. Mahirap naman yun mga tol. Diba? So ngayon, sa mga barko ng Coast Guard mga tol, may mga kasama silang media. At yung mga media, inaakusahan din ng China na namimeke ng video o yung tawag dito, ine-edit lang daw yung video mga tol, minamanipula yung mga video. Kaya nga yung mga media men, nagagalit din sa China kasi pinagbibintangan silang minamanipula yung mga video eh. Yung mga actual video na nakukunan mga tol, eroplano man yan o barko, diba? Ipinapakita yan hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo para ipakita natin mga tol na hindi tayo ang nagsisimula ng gulo. Hindi tayo ang nag-aaway. Kumbaga tayo ang inaaway mga tol. Never tayong gumante sa mga water cannon na ibinuga sa atin ng China. Never tayong gumante, ilang beses na nila tayong binangga. Nile-laser tayo. Pinaka-latest nitong nakaraan mga tol, yung PLA Navy helicopter. 'Di ba? Nagkaroon ng dangerous maneuvers. Ang kanilang sinasabi, illegal daw tayong pumasok sa airspace nila. Yun ba ipakikipag-away natin sa kanila mga tol?
'Di ba? Well, iwan ko na lang sa inyo yung bahaging yan mga tol ang na ating napanood. Pwede kayong mag-comment sa ibaba mga tol kung ano ang inyong nasa saloobin, kung ano ang inyong palagay, ano ang inyong masasabi mga tol, no? So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.